Kamusta kayo dyan? Ako nga pala si Teacher Jade. Ngayong araw na ito, magbibigay ko sa inyo ng kwento at awitan. Ito ay tungkol kay Batang Chel. Ang batang si Chel ay masipag mag-aral at magagalangin sa mga nakatatanda. Kahit sa mga magulang ito ay mahal na mahal siya dahil matulungin sa kanyang mga magulang sa mga gawaing bagay at sa mga gawaing bahay. Marunong din siyang magbahagi sa kanyang mga kapatid at kaeskwela sa paaralan. Ngunit ang batang si Chel ay may kalikutan at lahat ng kanyang mahawakan ay pinaglalaruan. Sa isang liblib na lugar sa Laguna, namasyal ang batang si Chel at ang kanyang mga pamilya. Kasama niya ang kanyang daddy at mommy, pati ng kanyang mga kapatid. Sila ay naglalakbay patungong Pagsanhan Falls sa pamamagitan ng pagsakay sa isang maliit na bangka. Namamasyal sila sa ilog araw-araw kasama ang kanyang daddy patungong bahay at Pagsanhan Falls. Isang araw, habang siya at ang kanyang daddy ay nakasakay sa bangka, tumungo sila ng paaralan. Hawak-hawak niya ang kanyang biskwit na baon habang inaabot niya ang tubig ng ilog at kanyang pinaglalaruan. Malikot na malikot si Chel. Saway ng saway naman ang kanyang daddy habang sila ay naglalakbay sakay ng bangka. Habang pinaglalaruan niya ang tubig sa ilog, bigla nang nabitawan ang kanyang biskwit sa ilog. "Naku tatay, nahulog na ang aking baong biskwit." Walang nagawa ang kanyang daddy sapagkat napakalalim at malakas ang agos nito. Sinubukang sungkitin ng kanyang daddy ang kanyang baonan, subalit hindi na nagawang makuha ito. Maya-maya, kinuha ni Chel ang kanyang baong tubig sa kanyang bag at inahagis niya ito sa tapat ng kanyang baonang biskwit na hindi pa nakakalayo sa kanila. "Oh, bakit mo inihagis ang baon mong biskwit?" wika ng kanyang daddy. Kasi po, pag napulot po yun ng ibang bata, pag kinain niya yon, mauuhaw siya at baka mabilaukan kung biskwit lang ang kanyang kakainin. Yan ang batang si Chel. Makulit man siya kung ituring, bibong-bibo naman sa pagbabahagi ng ibang bagay. Ngayon naman, magbabahagi ako sa inyo ng awitin. Ibahagi sa kapwa kung anong meron sa'yo. Ibahagi sa kapwa kung anong meron sa'yo. At